dalawang ginto ni Caloyulo nagbunsod ng Epalympics ng mga politiko. Pero tuloy pa rin daw dapat ang laban sa mga pogo. Yan ang tinututukan ng investigador ng Senado, si Senator Risa Ontiveros, activist, community organizer, feminist, at may akda ng 25 landmark legislation ukol sa mga kababaihan, kabataan, at mga pamilya. Magandang araw, Senator Risa. Magandang araw rin, Malu. All right. So, umpisahan natin sa isang soft issue. Yung tawag nila ngayon, panalo ni Carlos Yulo. Ano po? Dalawang pinto. Pero nagbunsod din ang tawag ng mga netizen Epalympics. Ang daming umi-epal. Ano tingin nyo doon? I think yung buong bansa kasi natin nagdidiwang talaga eh. So walang makakabawas sa kinang talaga ng heart at tagumpay ni Caloyulo. So higit sa lahat, ang gusto ko lang sabihin talaga sa kanya at lahat ng ating mga Olympians, mabuhay, mabuhay po kayo at maraming salamat sa karangalan at tuwa na ibinigay nyo sa aming lahat ng mga kababayan nyo. Pero natutuwa po yata yung marami sa Facebook na bago umalis yung ating Olympic team, ay nagbigay ng 30 million pesos ang Senado. At sa total na yon, 23 million, galing daw sa inyong opisina kahit medyo kagyat o kaunti ang inyong pondo. Ibig sabihin, bago manalo ng medalya, tumulong na. Tama po ba yon? Well, hindi naman bigay as in cash, mas yung sa ating national budget para sa 2024. Na nung nakaraang taon, nag-request yung PSC Chair, Bachmann, na kailangan talaga nila ng dagdag na MOOE, isa yung budget class, para sa paghahanda at pagsasanay para sa Olympic. So, ginawan po ng paraan ng opisina ko sa appropriation po ito sa ating budget, total actually of 22 million. Mhm. 7 milyon para sa gymnastics, tapos tig 5 milyon para sa weightlifting, boxing, at saka, ay sorry, athletics yung 7 million, tapos tig 5 milyon yung gymnastics, weightlifting, at saka boxing. Dahil ang tansya ng PSC, dyan po yung ilan sa pinaka-medal potential natin para sa Olympics. At di tayo binigo ni Nakaloy Yulo. So talagang ang sarap talaga na maging Pilipino dahil sa kanila. Oo, lahat ho yata talagang nagsasaya pero parang tipong sabi nila ay tiyata yung sitwasyon ng everybody loves a winner. Pero bago manalo at magkaroon ng medalya, parang kakaunti ang atensyon. Pero ngayon may mga kung ano-anong mga panukala na dagdagan ang pondo para sa training ng ating mga atleta. Yes, yun ang isang magandang rekomendasyong lumalabas dito sa tagumpay ni Nakaloy Yulo, na talagang balikan natin at seryosong suportahan yung isang grassroots sports development program. Dahil si Kaloy Yulo at yung iba nating Olympians ay galing sa ganun, na mula sa pagkabata ng ating mga atleta, mula sa sila'y nag-aaral sa elementary, sa kanilang mga local government units, suportahan na natin sila. Yung mga magagaling sa pagkabata at grade school, suportahan na maging varsity sa high school, sa teenage years, lahok sila sa palarong pambansa habang sila'y kolehiyo na, young adults, hanggang nga makaabot sa mga SEA Games, hanggang sa Olympics. Yan ay ginagawa din ng ibang mga maliliit na bansa na powerhouse din sa sports, halimbawa Netherlands. So, at marami na tayong panukalang ganyan over the years, Malu. Grassroots Sports Development Program. Humugot tayo ng inspirasyon kina Kaloyulo at gawin na natin ito sa wakas. Oo, at hindi na kailangan yung mga kung ano-anong infographics o PubMats na mas malalaki pa yung litrato ng mga nag-greet na po. Kesa yun yung parang natatawa yung mga netizens na talagang Epalympics yata ito. I see. Well, ang pinakamalaking litrato naman talaga sa ating mga mata at puso ay kina Kaloyulo, dahil tayong lahat bilang sambayan ng Pilipino ang winner sa kanilang tagumpay. All right, okay. Punta tayo ngayon doon sa inyong investigasyon. Nung naghuling sona ng Pangulo, nagdeklara siya ng ban sa mga pogos. Pero parang walang thank you, ano, sa inyo po at saka kay Senator Win Gatchalian na nag-imbestiga nito at nagbigay ng parang tipong public clamor na iba na ang mga pogo. Okay lang walang
thank you si Presidente para sa akin at siguro para sa aming lahat na nagsulong lalo na sa Senado at pati nung dati sa House laban sa Pogo. Ang para sa akin ang pinaka thank you ni Presidente ay yung ban na mismo sa Pogo na effective July 22 ban lahat ng Pogo ano man ang pangalan niyan pag mag-wind down hanggang katapusan nitong taon at simulan ang just transition para sa mga nagtrabaho sa POGOs para magkaroon ng ibang at mas maayos na trabaho. At yan din ay thank you sa mamamayang Pilipino kung kanino malaking tagumpay itong POGO ban sa ating mga victim survivors, mga whistleblowers, mga witnesses, yung mga government agencies tulad ng DOJ IACAT, yung NBI, Mhm. at iba pa na tumulong sa aming komite. Thank you talaga sa kanilang lahat at ito po'y tagumpay nilang lahat at ng ating sambayanan. Yan na yung thank you. Yan lang naman ang thank you na hinihingi nating lahat. All right. Senator Risa, sabi nila parang kulang yung thank you. Kasi yung doon sa mga lisensyado, ang sabi ni PAGCOR Chair Altenco, mga 43, 44 lang naman yon. Pero yung sandamakmak, 250 plus na POGO, na wala namang registration o illegally nagtatrabaho, parang paano yun? Parang kulang yata yung utos ng Pangulo. I think gaya ng sinabi din ni Soljan Guevara at pati ni PAGCOR Chair Tenko, kumpleto na ang at saka unequivocal ha, walang exceptions, walang exemptions ang ban ni Presidente. Kumbaga para sa akin Malu, kumpleto sa recados na yan. Yung mga covered pa ng mga lisensyang dating inisyu ng PAGCOR, simpleng kanselahin, bawiin ng PAGCOR yung lisensya. Yan ay pagtalima na pagsunod sa utos ni Presidente sa kanyang ban. Dun sa mga dating lisensyado, nag-lapse, sinuspend ang license, hindi na nag-apply o hindi na nag-qualify. Pag yung mga yan, nagpatuloy pa rin mag-operate at illegal, then magiging law enforcement concern na sila. So, mag-shift na talaga sa PNP, sa NBI, yung ating mga law enforcement agencies, i-enforce Mhm. yung polisiya, yung ban ni Presidente laban sa Pogo. Ang sabi po ni Pagcourt Sir Altenco, ang problema nito natin, baka mag-underground itong mga illegal pogos. At kayo mismo sa Senado na expose ninyo yung sinasabi ninyong corporate veil o layers ng pagtatago, ano ho, ng mga subsidiary o mga sub-licensee o mga service operators na kaugnay ng mga pogo na may lisensya pero multiple ang mga sub-licensees. Paano ho yun? Kasama ba sila? Kasi parang tipong kung sa PAGCOR lang binigay yung utos, kulang yata ng police operation na dapat gampanan din ng ibang mga ahensya. Well, ang police operations or yung law enforcement ay natural na susunod dito sa pagban ni Presidente sa POGOs. Yung hindi mag-cease operation, yung hindi mag-umalis sa Pilipinas, kung mag-underground yan, yan ay magiging subject ng law enforcement work ng gobyerno. Yung mga nag-corporate layering noon para magtago ng bahay sa isang kumpanya, na ang kumpanyang iyan itago sa isang korporasyon, ibubunyag din natin sa patuloy na investigasyon at dapat mas subject sa proper na investigation ng investigative agencies at law enforcement agencies natin kapag mapatunayan na mayroong administrative at o criminal accountabilities dyan. So, yan naman ay nasa buong menu ng kapangyarihan at tungkulin ng gobyerno. So, no excuses. May police power ang gobyerno o ang estado kapag may tamang policy decision tulad ng kay Presidente laban sa Pogo sa SONA pa niya mismo, then the rest of government should follow suit and implement. Okay, Senator Risa, 2 weeks after the SONA, may nakikita ba kayong plano na malinaw o coordinating action na parang maging mahalaga para yung ibang ahensya ay gumalaw din ng dapat nagalaw? At meron ba dapat ditong executive order or legal issuance to actually take action on yung licensees na sabi nila baka naman umangal dahil sa mga illegal, matotrouble ngayon yung mga legal. Well, by now, hindi na natin dinidistinguish yung sinasabing legal at yung hindi illegal na pogo. Basta sa kanilang lahat, goodbye, no? Sa malaking tagumpay na ito. Uh,
kung ang tawag nito, yung work plan ng PAGCOR, pinangako na yan ni PAGCOR Chair Tenco sa nakaraang hearing na in fact, kinabukasan mag-meeting na sila ng DOLE para nga Mm. simulan yung pagpaplano sa just transition para sa Mhm. mga nagtrabaho sa POGO. And may sineschedule na rin daw silang continuous meeting sa iba't iba pang mga ahensya. So nangako sila na magkakaroon nga sila ng work plan paano i-put into effect yung immediate ban ni Presidente, yung pag-wind down hanggang katapusan ng taon at yung just transition para sa mga nagtrabaho o di kaya naghanap buhay sa POGOs or kaugnay ng mga POGO. And hiningi namin ng komite at pinangako ni PAGCOR Chair Tenco, monthly i-update nila kami sa kanilang work plan at timetable na iyan. Alright. Ngayon po, merong 60,000 tao ang parang medyo apektado. Ano ho? Pero meron daw 20,000 na foreigners at yung deadline sa pagpapaalis sa kanila, na-reschedule ng Opo. DOJ. Opo. Mabuti na rin lang na i-reschedule, okay lang para lang synchronized dun sa hanggang katapusan ng taon ni Presidente. Dahil bukod sa pagsusumikap dapat namin ngayon na may just transition para sa mga Pilipinong nagtrabaho sa POGOs o kaya't naghahanap buhay sa mga nagtatrabaho sa POGOs, yung mga dayuhan din, yung mga, lalo na yung mga naging biktima ng human trafficking mula Correct. sa kanilang mga bansa, di ba? Malu papunta dito sa Pilipinas, ay dapat namang tulungan na makauwi ng maayos sa Mhm. kanilang mga bansa. So kung nabigyan ngayon ng mas mahabang panahon kaysa sa unang 60 days na biglang itinakda ng Bureau of Immigration, okay lang siguro yon basta't hanggang sa katapusan ng taon may maayos tayong masimulang just transition para sa mga Pilipinong dating empleyado at mga naghanap buhay sa mga POGO employees at maayos na matulungang makauwi, lalo na yung mga biktima ng human trafficking sa ibang bansa. Okay. Meron ho bang budget na involved dito? Kasi yung pagpapadeport, kung hindi naman nila kasalanan, kagaya nito, parang tipong government action, ano po, na uwi na kayo, tayo ho ba'y obligado na maglaan ng pondo para ma-process yung kanilang deportation? I believe, Malu, sa regular naman na pag-appropriate ng budget ng Kongreso, may nakalaan din sa iba't ibang concerned agency sa mga regular na program sila kasama na marahil ang deportation. At sa hearing, lumabas din naman na may coordination ongoing sa mga embahada ng mga apektadong foreign workers, lalo na yung mga naging victim survivors ng human trafficking. Iba yung mga pugante, no? Yung mga Correct. dayuhan na, 'di ba, na mga pogo operator, na mga miyembro o leader pa nga ng criminal syndicates at yung ilan diyan subject pa rin nga ng search operations, hindi lang ng ating law enforcement authorities pati pala ng law enforcement authorities ng kani-kanilang mga bansa. Okay. Yung mga Pilipino po, paano yung job placement? Sabi ni Pag-Court Altenco, yung iba nasa BPO. Hindi naman talaga pogo lang directly, pero sila ay mga service providers. Kung yung mga ibang service providers na tinatawag ay based sa BPOs at malinaw, klarong hindi mga POGOs iyan, i-adjust ng BPO companies nila kung saan sila madedeploy. Kasi kumbaga, kung nasa home company pa rin nila sila, edi mag-a-adjust ng kung kanino magpa-partner na ibang kumpanya o ibang industriya yung BPO companies na iyon. So palagay ko kumbaga regular programming din para sa kanila tulad sa gobyerno. Ngayon, meron ho bang update? Nasaan si Miss Alice Go? Yan ang isang milyon peso question. Kasi siya, tulad ni Apollo Kibuloy, ay patuloy na tumatakas kahit sa mga warrant na na-issue na. Halimbawa kay Apollo Kibuloy, 3 warrant dito sa Pilipinas, 2 mula sa Korte, 1 mula sa Senado. Kung mahinog yung 4 na kaso laban sa kanya sa US, posibleng ma-issuean din siya ng warrant mula doon. At kung pa malagay siya sa red list ng Interpol, hindi lang isa, hindi lang dadalawa,
kundi higit na maraming law enforcement agencies ang maghahabol sa kanya. Kaya ang panawagan ko pa rin kay Apollo Kibuloy at gayon din kay Guo Huaping, aka Mayor Alice Guo, magpakita na kayo at humarap sa mga korte o sa kaso natin dito sa Pilipinas, humarap na kayo sa Senate Committee on Women at sumagot sa mga akusasyon dahil hindi naman pwedeng tumakas forever. Pero ito hong dalawang personahe na to na iniimbestiga ninyo, lahat yata ng naiimbestiga nyo nagtatago. Ano po? Hindi ho ba ang implikasyon nito medyo palpak ang ating pulisya, ang law enforcement agencies? Pwede ba talaga magtago ng ganun katagal dito sa Pilipinas habang may contact pa rin sa kanilang mga abogado? Yun ang nakaka-frustrate, hindi lang sa akin o sa aming komite, sa lahat nating mga Pilipino siguro. Kaya't patuloy yung suporta at pag-udyok sa PNP. Andyan pa rin yung aming Senate Office of the Sergeant at Arms at sa tulong ng NBI na i-effect, no? Iparamdam yung bisa ng ating mga warrants of arrest. So as far as I know, patuloy yung paghahunt ng ating mga law enforcers sa kanila at tiwala ako na sooner or later, yung warrants laban kay Kibuloy ay magka-catch up sa kanya at kapag nakapag-issue ng warrant, hindi lamang ang Senado kundi ang ating mga korte kay Guo Huaping dahil may kaso na ng Guo warrant to ang Solgen sa kanya, may ongoing process ng pagbawi ng kanyang irregular na birth certificate. Kapag may iba pang, may kaso ang DOJ for qualified trafficking in persons. Kapag yan din Malu ay nahinog sa isang warrant, kailangan humarap dyan, no? Kailangan mag-come to terms dyan si Guo Huaping o si Mayor Alice Guo. Alright. Pero parang may mixed messages ho ang pulisya. Ano po? Yung mga CIDG personnel na nag-raid doon sa Bamban Tarlac, na-fire. Natanggal sa pwesto. Ano ang ibig sabihin nun? Parang may pinoprotektahan ba ang ating PNP? Well, yun din ang inaalam namin. Anong nangyari? Particular dun sa kaso ng nag-lead ng raid sa Pogo Hub sa Bamban. Bago nun ay nag-express ng concern din yung Chief of Police sa Porac, Pampanga. Hindi na rin siya ang Chief of Police doon. Correct. Pero nagtitiwala ako at inuudyok ko si Chief PNP Marbil na i-see through nila itong lahat ng mga proseso at talagang iparamdam sa pamamagitan ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato yung bisa ng ganitong mga hindi lang raids pero yung mga warrant. So patuloy yung aking moral support at pag-udyok kay Chief PNP Marbil. Dahil ang PNP ang pangunahing inaasahan at dapat asahan natin na mag-serve at magpa-epekto ng ganitong mga warrants. Wala pa ho ba kayong duda na parang nagdo-double speak ang ating PNP? Kasi parang tipong yung nanghuhuli, abay natatanggal sa pwesto. Well, yun yung isang itinanong nga namin at hindi pa nasasagot ng ganap kung ano yung naging kapalaran no ng mga local chiefs of police o nag-lead ng raid pareho sa Bamban at saka sa Porac. Pero sa kaso halimbawa ni Apollo Kibuloy dati nagpadala ng dalawang unit ng SAF ang PNP sa Davao. Nag-effect sila ng mga change of leadership doon sa lokal. So pagpapakita ng pag-flex ng organizational muscle ng PNP sa kaso ng isang particular na fugitive na si Apollo Kibuloy. So at sa pagkaalam ko, kasama nga sila sa continuing hunt para kay Guo Huaping o Mayor Alice Guo. Kaya umaasa ako na walang double speak lalo na sa level ng national headquarters na buo ang loob nila na ipatupad yung ating mga batas at ipatupad ang implikasyon ng mga warrants of arrest. Alright. Sabi ho nila, hindi ka naman pwede magtago kung wala kang pera at kung wala Yun. kang proteksyon. Aba, parang tipong, meron yatang parang tipong gumagalaw sa gilid o sa likod nitong dalawang personahe na to at baka may pera. Kasi paano naman sila magtatago kung hindi naman sila tutulungan, hindi nila tutulungan yung magtatago sa kanila. Siguradong may pera, hindi lang sa likod nila, kundi sa kamay nila. Yung Alright. pogo money sa kamay ni Guo Huaping o Mayor Alice Guo. At yung perang sa maraming taon sa pamamagitan ng maraming members niya na pina-beg no? Ni Apollo Kibuloy na subject nga
ng iba't ibang kaso dito sa Pilipinas at pati sa Estados Unidos sa kaso nga ni Apollo Kibuloy. And mukhang nagmo-move sila in moneyed circles, in Correct. powerful circles, di ba? So, hindi masisisi kung may mga duda na pinoprotektahan din sila nung kanilang mga friends in high places. Alright. At alam po natin, yan ay paglabag din sa batas at paghadlang sa hustisya. So kahit na ho mag-issue ng katakot-takot na arrest warrant, parang baka hindi naman makita tong mga to unless merong political will o kumpas sa Pangulo siguro na talagang hulihin na yan at mag-produce ng resulta. Iniintay pa ba nila iyon? Dahil andyan na nga yung mga warrants. May isa pang warrant mula sa legislature, yung Senate warrant laban kina Apollo Kibuloy at Alice Dial Guo o Guo Huaping. Yung warrant mula sa mga korte pa. No? So, kumbaga, yung tatlong branches of government ay nagsasalita na. Palagay ko Mhm. wala nang kailangan pang hintayin o wala nang hinihintay yung ating mga law enforcement agencies. Kumbaga buong gobyerno na ang naguutos na ipaharap na yung mga taong iyan sa mga korte at pati sa Senado. Kasi doon ho yata nang gagaling yung duda ng mga tao na parang baka ito political play lang o parang nagsasayaw-sayaw tayo lang na hindi mo naman malinaw, shadow play, ano po. Parang unless may resulta, ilang buwan na ho yung lumipas, ilang linggo na yung lumipas, ilang buwan kay Pastor Kibuloy, ilang linggo kay Mayor Alice Go. Parang kailan ho kaya magkakaroon ng katapusan nito? Yun na lamang ang iniintay natin dahil talagang hindi nagsha-shadow play ang legislature dito, lalo na ang Senado. Obviously, hindi nagsha-shadow play yung legislatura. So in a way, ang bola sa korte ng executive kasi nasa kanya na hindi lamang lahat ng mandato pero lahat ng mga particular na instrumento sa pamamagitan ng mga warrants para mapasakamay itong mga taong ito at i-deliver na sila, ipaharap na sila both sa legislatura in the case of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at pati sa judiciary sa ating mga korte. Huwag na nilang intayin na magkaroon pa ng extradition request ang US government sa ating gobyerno dahil gusto nang ipaharap sa particular si Apollo Kibuloy sa mga korte dyan sa US. But kung alin man ang mauna, yung court process dito sa Pilipinas na nandyan na si Apollo Kibuloy o yung court process sa US, basta't ang importante ay masimulan na yung proseso ng pagsingil ng accountability sa kanya, masimulan na rin in earnest yung pag-deliver ng hustisya o kahit mga kapirasong hustisya sa mga victim survivors ni Kibuloy. At hindi Alright. natin malilimutan yung hustisya para sa victim survivors ng POGO dito sa Pilipinas. May inanak pong isang side issue ano, na diskubre na may mga peking birth certificates at marami dito galing sa Davao. Ngayon nagkaroon kayo ng parang tanong na paano kaya yung nangyari kay Mayor Alice Go? Peke, yung kanyang Filipino citizenship, magkakaroon na naman ng eleksyon sa Mayo. Paano ho masesettle yun? Maraming Pilipino hindi nga narehistrado ano ho, ang pagkapanganak dahil pero sa Davao parang tipong merong pabrika ng mga birth certificates. Kaya parang sounds family, 'di ba? Masyadong maraming coincidences na yung open door policy sa Pogo ay nagsimula nung panahon ni Duterte dito sa kaso ni Guo Huaping na shock tayo na isang dayuhan ay pwedeng kumuha ng irregular na Philippine birth certificate, pwede siyang magpanggap na Pilipino, magnegosyo dito ng isang Pogo na ang daming nakakabit na mga krimen. Tapos, pwede pa siyang tumakbo. At manalo. Oo, isang mayor na Pilipino, kunyari, at dito sa Pilipinas. Mismong may nagsabing baka itong ang pera ng Pogo ay makaapekto nga sa parating na midterm elections natin. And ngayon, iniimbestiga ang libo-libong mga fake Philippine birth certificates dun din sa region ni Duterte. Of course, Malu, sa kaso ng maraming Pilipino sa mga liblib na lugar o mahihirap, inosente yung pag late
registration of live birth at hindi dapat pahirapan yung ating mga kababayan dahil karapatan, 'di ba, yung ah, magkaroon ng pangalan, magkaroon ng nasyonalidad. Pero ibang-ibang usapin yung mga dayuhan na bumibili ng peking birth certificate at ginagamit ito para sa mga masasamang bala. Kaya importanteng itanong na si Mayor Alice Guo lang ba? Meron pa bang iba? 'Di ba? Baka tatakbo Katulad pa. niya. O baka tatakbo pa, hindi lang magnenegosyo dito bilang mga kunyaring Pinoy, tatakbo pa bilang mga Oh, peking Pinoy para oh. makapasok sa ating gobyerno. Sa committee nyo ho, no, malaking pagpapahalaga sa birth certificate kasi sabi nila, ito ay dokumento for claiming rights. Ano po? Ano ho yung pinaka-bisa o halaga ng birth certificate at registration kahit man late sa ating mga kababayan na tunay na Pinoy? Wow, napaka-importante po. Ngayon pa lang masasabi ko na may isa kaming partner na NGO, yung Ideals. Mm. Meron po talaga silang ilang taon ng kampanya na i-extend itong karapatan at entitlement magkaroon ng birth certificate ang bawat Pilipino at totoong Pinoy. Meron silang magandang tawag dyan at motto tungkol sa birth certificate at totoong, gaya ng sinabi nyo, Malu, ito yung paraan o instrumento natin mag-fetch ng pagkakilanlan, identity, karapatan, entitlements bilang Pilipinong mamamayan at bilang tao dito sa Pilipinas. Mm. Napaka-essential. Karapatang bumoto at maiboto, ano po? Tama. Exactly. Karapatan din sa mga social protections mula Correct. BIR, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, kahit sa mga ayuda tuwing panahon noon ng pandemic o panahon ngayon ng mga tuloy-tuloy na disasters, Mm. pati sa ating 4Ps, 'di ba? So kahit yung Enrollment sa apply ka eskwela. sa school, right? Sa trabaho, Mm. magpakasal. So Mm. from Kailangan. birth to death, womb to tomb, napaka-importante ng birth certificate. Correct. Correct. Dapat pakaingatan. Punta ho tayo kay dating Secretary Harry Roque. Ano ba yung Oh, latest? yes. Siya ba nakaligay siya sa hindi naman whole departure order? Ano po? Person of interest daw siya. Sabi ng immigration. Ano ba talaga ang totoo? Sabi ni PAGCOR Chair Altenco, talaga namang umapila siya doon sa Correct. Lucky Shine at Correct. humarap siya sa PAGCOR. Talaga namang nandun siya sa org chart. Ano po? Yes. Binigay ng Lucky Shine. Ano ba talaga ang totoo? Dadagdag pa yung bahay sa Tuba Benguet. At dun sa bahay sa Tuba Benguet na yan, hindi lang basta-bastang ordinaryong Chino ang isang naaresto dyan. Although may hawak siyang peke rin na Cambodian na passport, napag-alaman na itong si Sun Liming, bigating pugante sa red notice ng Interpol dahil nakapanloko na pala ng 500,000 kalahating milyong tao. And yung bahay kung saan natagpuan si Sun Liming, yan ay pag-aari daw ng isang kumpanyang PH2 pero ang majority shareholder sa PH2 ay isa ring korporasyon. May corporate layering tayo dito na ang pangalan ay Biancham Holdings na inamin ni Attorney Roque na siya ay incorporator dyan at yung kanyang mga associates. Tapos inamin din ni Harry Roque na may bantay siyang inilagay sa bahay na yon at supervise niya ang mga nangyayari sa bahay na yun. Kaya nakapagtataka talaga sa dinami-dami ng mga bahay dito sa Pilipinas, dun pa talaga sa kinikilalang bahay ni Attorney Roque nahanap yang si Sun Liming. And yes, sabi ng PAOK, hindi lang ordinaryong tao itong si Sun Liming, IT manager ng Lucky South 99 na Pogo company na inaareglo ni Ahari Roque ang mga utang nitong Lucky South 99 na Pogo sa PAGCOR. So mukhang itong fugitive na si Sun Liming at si Attorney Roque, they run in the Mm. same circles. And wag nating kalimutan, tulad sa kaso ni Guo Huaping na nagsimula pag-imbestiga sa kanya kasi may mga dokumentong tungkol sa kanyang nakita sa Bamban Tarlac Pogo Hub. Nagsimula din ang pag-imbestiga kay Attorney Roque ng aming komite dahil sa mga dokumentong natagpuan mismo sa loob ng Pogo Hub naman sa Porac, Pampanga, kung saan din yung kanyang dating executive assistant na si A.R. de la Serna ay natagpuang tumitira ng libre sa Pogo Hub na yan. So,
lumilitaw talaga, speaking of yung corporate layering na pinag-usapan natin kanina, yung mga nakuha nating dokumento ay nagpapakitang ginagamit ang pagbubuo nitong mga layered companies para itago yung tunay na nag-ooperate na isang POGO at na may mga pugante pang dun ay nagtatago. Ngayon, dumidistansya po si dating Secretary Roque. Ano? Sabi niya, may nagre-renta doon sa bahay sa Tuba Benguet. Hindi niya alam na mayroong palang ganong pugante na nakatira doon. Doon naman sa Porac, parang sabi niya, nung kanyang dating executive assistant, wala naman siyang binabayaran na renta. Ano po? At parang hindi niya nakikita yung mga taong gumagalaw doon sa loob ng Pogo Hub. So, parang sabi ni Secretary Roque, unfair daw yung ginagawa ninyong accusation or yung word na parang sabi ninyo, insinuation na hindi patas. So ano ho sa tingin nyo? Pwede ba siyang dumistansya kung walang direct documentary evidence or link dito? Ang hirap sa kanya, mayroong mga dokumentong naglilink sa kanya. Hindi lang yung organizational chart ng Lucky South 99 na nakalagay siya doon sa box ng legal, yung kanyang pangalan. Pati yung mga dokumentong ipinakita namin sa mga incorporators at mga shareholders ng Biancham Holding Company na majority shareholders sa PH2 na may-ari ng bahay sa Tuba Benguet. At paano nila sasabihin di niya alam yung nangyayari doon? Inamin niyang sinusupervise niya ang bahay. Siya nga naglagay ng bantay doon. So, imposibleng hindi niya alam at hindi kwento ng bantay na may mga nagtatago dyan na ayan na nga, kalaunan, na aresto pa ng PAOK na nagsabi rin recently, iniimbestigan na rin nila si Attorney Roque, pati yung kanyang asawa na shareholders, incorporators dyan sa mga layered companies na iyan. So ano ho yung pwedeng parang kumbaga lumalabas doon sa Tuba Benguet beneficial owner ano po at majority shareholder kahit man naka-layer yung mga kumpanya. Sabi ni Secretary Roque wala siyang alam. Pwede ba yun? Abogado sila, napakataas ng pinag-aralan at imposibleng sabihin niyang hindi niya alam, wala siyang relasyon sa mga taong iyon. The fact na sinamahan niya si Cassandra Leong sa PAGCOR para pag-usapan yung utang ng Lucky South 99 sa PAGCOR, the fact na kalahating dosenang beses niyang finalo up sa PAGCOR yung problema ng Lucky South 99. Nagpakitang may relasyon siya sa mga taong iyon at sa kumpanya nilang Lucky South 99. Kaya hindi nababawasan kundi nadadagdagan yung mga nag-iimbestiga sa kanya, pati ang PAOK. Alright. Ngayon, ang deadline po ng Pangulo sa ban ng Pogo etong Disyembre. So, kung sakali, baka merong Pogo free, Christmas na kaya tayo. Pero tila Ay, may nawa. kulang doon sa aksyon. Ano pa yung maisasangguni ninyo na parang sana next steps na gawin nila? Or mga parang tipong milestones na dapat nilang ma-achieve bago dumating ang Pasko? May next steps nang sinisimulan sa pagkasabi sa amin sa hearing ng PAGCOR Chair Tenko at may milestones na babantayan kami kasi magbubuo daw sila ng work plan at timetable hanggang katapusan niyang pag-ban sa POGO, yung pag-wind down ng operations hanggang katapusan ng taon at pag-provide ng just transition para sa mga kababayan nating nagtrabaho doon at pati yung mga kababayang naghanap buhay sa pagbebenta halimbawa ng mga produkto at serbisyo doon sa mga nagtrabaho doon. Pati nga sa mga foreign nationals, lalo na yung mga human trafficking lang papunta rito na dapat ay tulungan ding makauwi ng maayos. So, monthly, supposedly, mag-update sa atin sa aming komite, ang PAGCOR. Kinabukasan nung nakaraang hearing, may meeting na daw sila sa DOLE para nga planuhin yung just transition para sa mga empleyado. So, kumbaga, in a way, kompletos recados na yung pagbani presidente dahil pag inunpack natin yung ban na yon, kitang-kita na ng lahat ng mga ahensya ng executive kung ano ang dapat nilang gawin. Ano po yung nakikita ninyong senaryo? Kasi sa totoo lang, bago tong ban, malinaw, galing NEDA, the Department of Finance, na cost-benefit equation, mas marami ang social cost kesa sa monetary or revenue benefits. Ano po? Ngayong mayroon ng ban, ano yung cost-benefit equation sa tingin ninyo? Lalo na kung hindi matuloy o magampanan ng husto ng executive
ang pag-ban? Dapat talaga matupad nila yung ban nila at kami sa Senado ay pakiramdam ko Malu ay talagang nag-oversee, nag-exercise ng oversight function dyan. Dahil pinahalagahan namin noon yung suporta mula sa DOF, mula sa NEDA, tungkol sa pag-ban ng POGO na finally ginawa nga ni Presidente nung SONA mismo, inaasahan ko pa rin ang DOF, ang NEDA, ang buong executive na mag-weigh in kung papaano talaga i-dismantle yung weighing scale na iyan noon at mag-set up ng bagong hindi lang cost-benefit analysis pero in the process ng pagsingil ng accountability sa mga may sala at may kapabayaan para sa POGO, pag-deliver ng hustisya sa mga victim survivors, mag-set up ng maayos na just transition bilang bahagi ng ating ekonomiya, ng ating labor force para dun sa mga dating nagtrabaho sa POGO at naghanap buhay dyan. At yung hustisya sa mga victim survivors din, simulan ang paghilom sa ating lipunan dahil sa terribleng social costs na binalikat talaga, lalo na ng ating mga babae, bata at iba pang vulnerable sectors. And i-shift talaga from yung ganyang negative na economic activity sa tamang pag-develop pa ng ating agrikultura, industriya o manufacturing at services sector na inabuso, no, dinistort ng POGOs. Yung services sectors at subsectors natin para may post-POGO, no, na economic recovery at development tayo. Pero tila mukhang ang weakest o posibleng strongest link sa paglutas nitong problema na to, yung talagang total ban, ano po, yung mga local officials, mayor, barangay, etc. Pero parang tila may free pass sila, hindi sila binigyan ng utos ng Pangulo. Kasi mukhang yun ang kailangan dahil paano naman nagkaroon ng construction ng malalaking Pogo Hub na hindi napansin ng mga mayor o gobernur o ng mga barangay. At yun ang hinighlight din namin ng hearings. First, in the case ni Mayor Alice Guo na nadiskubre namin ay si Guo Huaping talaga. So talagang halos pwede nating isipin na tumakbo siyang mayor para bigyan ng legal at governmental cover ang POGO at yung mga krimen dyan. Yan ay siningil din namin sa patuloy pa ring hearing kay Mayor Capil doon sa PORAC dahil talaga, tama ka Malu, imposibleng may mag-construct ng mga POGO mega complexes na yan at magpatakbo ng malalaking POGO operation na hindi alam ng local government units. Pero balita ko rin, binigyan ng mga local government officials natin, local chief executives, ng listahan, no, ng mga POGO na nag-ooperate sa iba't ibang mga teritoryo nila. So maasa ko na pagkatapos ng ganyang ban ni Presidente laban sa POGO, yung buong makinarya ng gobyerno, yung buong executive mula nasyonal hanggang lokal ay kikilos as one. Yung lagi nilang sinasabing whole of government approach para, di ba? Para talaga patigilin ang operasyon ng POGO at palabasin na yan sa ating bansa. Hindi man magandang katulad, ano, pero yung mga pagdeklara ng mga drug-free barangays at lokal, ano, parang sana parating ng Mayo o ngayong Disyembre na Pasko, may mga pogo-free cities or towns or parang municipalities tayo. Pero mukhang hindi magkakaroon ng ganun, ano, dahil alam ng mga tao kung nasan yung mga pogo, alam ng mga local officials, pero walang singilan. Well, yung singilan, importanteng parte, hindi lang ng mga investigasyon tulad sa amin sa Senate Committee on Women, pero sa mga komunidad din, Malu, di ba? Yung mga post-conflict transition, yung mga healing and reconciliation na dapat nakabatay sa hustisya. So sa mga lokal natin na hindi susundin in effect ang utos ni Presidente, may mga patuloy na magbulag-bulagan o patuloy na makinabang o yung mga POGO na magpapatuloy illegally na mag-operate in defiance ng policy order na iyan, magiging concern sila ng law enforcement. Pero yan ay ano naman, nasa kapangyarihan din ng Estado i-enforce ang isang utos ng Presidente. Senator Risa, punta tayo dun sa issue ng PhilHealth Fund, ano, 89 billion pesos na ipinababalik sa Treasury. Pero sabi nila, ito rin naman, yung allotment na nakuha sa GAA, hindi naman ito yung pondo na sinumite ng mga members ng PhilHealth. Ano yung silip ninyo dito? May kaso na
inakyat sila Senator Coco Pimentel at iba pang mga academics o dating finance undersecretary. Pero ano ho yung silip ninyo dito? Dapat bang ibalik o pero meron ba tong indulto sa mga members na nag-contribute sa PhilHealth? Dapat talagang ibalik dahil malinaw sa batas at sa mga batas na ang kontribusyon natin bilang miyembro ng PhilHealth ay dapat gastusin at gastusin lamang sa pag-cover ng ating mga benefit packages. Mhm. Importanteng isang sinabi yan ng resource person na si Dr. Tony Dance dun sa hearing namin tungkol dyan. At meron din akong final na Senate resolution kaugnay niyan dahil tingin ko hindi makatwiran yung transfer ng PhilHealth Fund sa national government at maaring magdulot ng pinsala sa karapatan at kagalingan at karapatan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Mhm. Samantalang yung budget na galing sa national budget na pinapasa namin ng Kongreso taon-taon, yun ang dapat gamitin kahit para sa pagbayad ng health emergency allotment ng ating mga health service providers. Hindi dapat paghaluin yung Mhm. dalawang perang iyon. At lalong dapat hindi ilipat ang anumang pondo ng PhilHealth na ayon sa batas at ayon sa mga batas ay para lamang sa gastusing pangkalusugan. So talagang intensyon ng resolusyon ko na mapatunayan sana litaw ng mga ebidensya na dapat talagang ibalik ang pondong iyan sa PhilHealth. At yan din sa pagkaalam ko ang layunin ng inihaing kaso sa Korte Suprema. Pero Senator Risa, di ba po ang issue doon parang yung absorptive capacity ng PhilHealth o yung Okay. under-disbursement para sa mga miyembro at sa mga serbisyo? Parang tila yun ang issue. Bakit nagkaroon ng ganong kalaking pondo na hindi nagagamit? Right. Hindi yan ang solong issue pero isa yan sa importanteng issue. So kumbaga hindi blameless ang PhilHealth dito. Dapat ay itaas ang value ng benefit packages para sa mga miyembro, para sa ating mga miyembro ng PhilHealth. Dapat bilisan ang turnaround time ng pag-reimburse ng mga ospital para patuloy silang makapag-operate at makapagbigay ng dekalidad at libre o subsidized na serbisyo sa kanilang mga pasyente. So ano din ito, it's on PhilHealth also kung bakit nangyari ito, bakit umabot sa ganito. So sa ilalim ng Universal Healthcare Act, sila bilang isang haligi ng ating UHC system, kailangan i-up nila yung game nila bilang ating health financing o health insurance pillar. Okay, konti lang panahon pero parang yung PUV modernization. Yes. 22 senators po nag-issue ng resolution na isuspindi muna. Syempre, bad trip yung mga nag-cooperative na ano ho yung silip nyo doon? Dapat bang isuspindi? Saan ba may kulang? Ano ba dapat ayusin pa? May mga pwede pang ayusin sa resolusyong iyan at sa panukalang temporary suspension. At ito ipinaalam ko na kay Chair Raffy. Pagdating sa period of interpellation and amendments, meron akong gustong idagdag doon. Una, para paano mas lalong maging malinaw sa resolusyon na paano mas maging magaan ang buhay ng mga pasahero. At importante, sa pakikipag-usap ko kasi sa mga operators, transport co-ops, mga driver mismo, gaya ng sinabi mo, marami na nga sa kanila ay nag-aagam-agam sa posibleng pagsuspindi na naman ng PUV modernization kasi nga marami sa kanila ay gumastos na. No? Pumila na sila sa bangko para umutang. Nagsimula na silang ipascrap at palitan yung kanilang mga lumang sasakyan dahil sila po'y sumunod sa utos ng gobyerno tungkol sa modernization. So idadagdag ko na sana yung suspension hindi makaapekto sa mga grupong nauna nang mag-consolidate. So hindi lang ako nakaabot sa pagpirma ng 20. resolution. Pero kung matanggap yung aking mga amyenda, alang-alang sa ating mga driver at operator at co-ops, lalo na yung mga pumasok na sa modernisasyon at alang-alang sa ating mga pasahero, ay buboto naman ako. Basta yung dalawang importante iyon ay makapasok na ipinaalam ko na rin kay Chair Rafi. Last question yung divorce bill. Parang sabi ni Senate President Chis Escudero, baka hindi kayanin nitong third and Ah, last regular session ng Kongreso. Ano ho well, tingin niyo? Kaya pa well, ba?
Well, kakayanin kung gusto po namin, fina-follow up ko si Majority Leader na ma-schedule na ito, pag-uusapan pa sa Committee on Rules, pero ma-schedule na ito for plenary interpellation and amendments. At nagpapasalamat ako na bagamat sinabi ni SP na hindi siya para sa bill, pero hindi niya hahadlangan at magbibigay daan siya sa conscience vote dito tulad ng nangyari sa House. At handa rin akong tawagin itong dissolution of marriage bill, Alright. ibang pangalan. Basta't yung second chance at life na hinihingi lamang ng ilan nating mga kababayan ay mabigyang daan naman po natin. Alright. At sa huli, nagpapasalamat po kami muli. Parang kayo daw ang sinasabing investigador ng Senado. Tila yung parang asiste lang sa inyo. Although of course may mga senador din. Katulad ni Senator Win na parang talagang mahusay ano po, yung assist at yung pagtulong sa inyo. Yung iba yata ay parang quiet on the sidelines. Well, may mga dati na pong komite ng Senado na nag-imbestiga sa POGO. Dating Committee on Labor, dating Committee on Ways and Means. Naglabas na nga po sila ng committee report noon, pag-ban sa POGO sa loob ng 3 buwan. Sa ilalim din ni dating chair nilang si Sen Sherwin. And ngayon, nakikita po natin, nagdiwang ang buong Senado nung iba ni Presidente ang POGO. So, as you were saying, everybody loves a winner. Win ang sambayan ng Pilipino dito sa Pogo ban at kami po sa Senado ay nakikiisa sa tuwa at ginhawan yan. At amin pong i-oversee na sumunod ang buong gobyerno sa ban na yan. Ipatupad yan. Yan yata yung dapat Epalympics ano, sa Pogo. Hindi lang kay Kaloy Yulo. Kawawa naman yung bata. Nanalo Buhay. pero sobrang dami naman ang gustong magpa-talent scout, mag-talent scout sa kanya na po. Basta mabuhay si Kaloy Yulo at ating mga Olympian. Sobrang matamis na tagumpay nila para sa atin. Maraming salamat po as always. Very good Salamat. discussion. Senator Riza Ontiveros. Good day, ma'am. At Okay. always. Salamat po. Salamat. You're welcome.